Hayaan mo na siya sa drama niya. Pagkapanganak niya, wala na siyang silbi. Ang importante, mapasa atin na ang mana at ang kumpanya. Nasa kusina ako noon, abala sa paghahanda ng paborito niyang adobong puti. Ang bawat patak ng suka, ang bawat piraso ng bawang na aking dinidikdik, ay tila isang dasal na sana'y maibalik na ang tamis sa aming pagsasama. Hawak ang tiyan kong medyo umuumbok na. Kinakausap ko ang munti naming anghel sa aking sinapupunan, baby. Matutuwa si daddy mo sa lulutuin ni mami. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, isang nangiting puno ng pag-asa na sa pagdating ng aming anak ay muling mabubuo ang pamilyang pinangarap ko. Ang halimuyak ng niluluto kong adobo ay pumuno sa buong kabahayan. Isang amoy na para sa akin ay amoy ng tahanan, ng pagmamahal, ng pamilya. Ngunit ang mga salitang yon, mula sa kabilang silid, mula mismo sa bibig ng asawa kong si Marion, ay parang isang matalim na punyal na itinarak sa aking likuran, dumaan sa aking puso, at winasak ang lahat. Ang sandok na hawak ko ay bumagsak mula sa nanginginig kong kamay. Isang mahinang kalansing ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang pagguho ng aking mundo ay mas malakas pa sa anumang kulog. Tila biglang nawalan ng hangin ang aking mga baga. Ang dating mabangong amoy ng adobo ay tila naging lason na sumasakal sa akin. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na pinuno ko ng pag-aalaga at pagmamahal, ay biglang naging malamig at dayuhan. Si Marion, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay, ay tinitingnan na lamang ako bilang isang bagay na may taning, isang kasangkapan na malapit nang ma-expire. Ang pinto ng kusina ay bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nakatayo roon si Marion, bihis na bihis. Ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng pagkainis. Nakita niya ako. Nakita niya ang luhang nagbabadyang tumulo sa aking mga mata. Nakita niya ang durog na ekspresyon sa aking muka, pero wala siyang pakialam. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Malamig niyang tanong. Ang boses niya'y walang bahid ng paglalambing na minsan kong minahal. Hindi ako makapagsalita. Ang lalamunan ko'y tila may nakabara. Ang lahat ng isinukbat ko para sa kanya, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng panalangin. Para sa wala, nagmamadali siyang lumakad papalapit sa akin, patungo sa pinto palabas. Sa pagdaan niya, hindi niya ako iniwasan. Hindi niya ako nilagpasan. Hinarangan ko ang kanyang daan at iyon ang naging kasalanan ko. Tumabi ka nga dyan, sagabal ka kahaka. Sigaw niya at kasabay noon ay isang malakas na tulak sa aking balikat. Isang tulak lang iyon para sa kanya. Isang pag-alis sa isang balakid. Ngunit para sa akin na nagdadalang tao, para sa akin na nawalan na ng balanse, hindi lang sa pisikal kundi pati sa emosyonal, ang tulak na yon ang naging katapusan ng lahat. Parang huminto ang oras habang ako'y unti-unting nawawalan ng panimbang. Ang mga paa ko'y tila naging halaya at ang mundo ay umikot sa aking paningin. Wala akong nagawa kundi ang mapakapit sa hangin habang ang katawan ko ay bumabagsak paatras, palabas ng kusina, patungo sa hagdanang pababa. Naramdaman ko ang sunod-sunod na sakit sa aking likuran habang gumugulong ako sa matitigas na baitang ng hagdan. Ang huli kong nakita ay ang anino ni Marion na walang lingon-lingong naglakad papalabas ng pinto. Isinara ito nang walang pag-aalala. Ang pag-untog ng aking ulo sa malamig at matigas na sahig sa paanan ng hagdanan ang nagdala sa akin sa bingit ng kadiliman. May mainit na likidong dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Isang mantsa ng pula sa puti kong bestida. Ang lahat ng sakit sa aking katawan ay nawala. Napalitan ng isang takot na mas matindi pa sa kamatayan. Sa huling hibla ng aking malay, isang salita lamang ang namutawi sa aking mga labi. Isang bulong na puno ng pagsusumamo at pagmamahal. Anak,
Nagising ako sa amoy ng alkohol at sa monotonong tunog mula sa makinang nasa tabi ko. Ang liwanag sa silid ay nakakasilaw at ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Bago pa man ako makapag-isip kung nasaan ako, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng pinto, isang boses na puno ng galit at paninisi. Kasalanan niya ang lahat. Kung hindi dahil sa katangahan niya, hindi sana mangyayari ito. Iyon si Doña Esmeralda, ang aking biyenan. Kahit sa gitna ng aking paghihirap, ang kanyang mga salita ay parang mga bubog na humihiwa sa aking pandinig. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marion, kasunod si Iliana. Ang mukha ng aking asawa ay nakayuko. Isang perpektong maskara ng pilit na pighati. Si Iliana naman ay nakahawak sa kanyang braso, nagbibigay ng suporta, ang larawan ng isang nag-aalalang kaibigan. Lumapit sila sa aking kama. Hinawakan ni Marion ang aking kamay, isang paghawak na napakalamig, walang buhay. "I'm sorry, Alessa." Nagsimula siya. Ang boses niya ay basag at nagkukunwaring puno ng emosyon. "Our baby." Hindi niya kinaya. Ang apat na salitang iyon, hindi niya kinaya, ay sumira sa anumang natitira sa akin. Ang aking anak, ang muntik kong anghel, wala na. Ang sakit na naramdaman ko ay higit pa sa pisikal. Ito ay isang sakit na dumurog sa aking kaluluwa. Ang puting kisame ng ospital ang huli kong nakita bago ako nilamon muli ng kadiliman. Sa aking muling pagmulat, naroon pa rin sila. Hindi sila gumagalaw. Marahil ay inaakalang tulog pa rin ako o nasa isang estado kung saan wala na akong pakiramdam. At sa katahimikang yon, sa pag-aakala nilang ako'y isa ng buhay na bangkay, narinig ko ang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. "Good job, darling," bulong ni Iliana. Ang boses niya'y may halong tagumpay. "At least, naipadala na natin sa malayo ang bata." Wala nang sabit. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buo kong katawan. Naipadala sa malayo ang bata. Buhay! Buhay ang anak ko. Hindi siya namatay. Kinuha nila siya sa akin. Ang lalaking minahal ko at ang babaeng tinuring kong kapatid ay hindi lang pala mga ahas. Sila ay mga halimaw. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng aking mga pilikmatang mahigpit na nakapikit, isang desisyon ang nabuo. Kung alam nilang gising ako, tatapusin nila ang kanilang nasimulan. Kung gusto kong mabuhay para sa anak ko, kailangan kong maging isang multo sa kanilang paningin. Hindi ako gagalaw. Hindi ako magsasalita. Ako ay magiging isang halaman, isang palamuti sa silid na ito, hanggang sa malaman ko ang lahat. Ang unang pagsubok ay dumating nang pumasok ang isang nurse para suriin ang aking kalagayan. Narinig ko ang kanyang mga yabag, ang kaluskos ng kanyang uniforme. Itinutok niya ang isang maliit na ilaw sa aking mga mata. Pinigili ko ang aking hininga. Ipinako ang aking mga mata sa isang direksyon, nilabanan ang natural na pagnanais na kumurap. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang daliri sa aking pulso. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko siyang sumulat sa kanyang clipboard. "No response from the patient," sabi niya sa isang kasamahan. Iyon ang aking unang tagumpay. Sumunod na pumasok ang doktor. "Ako si Dr. Tiago Reyes." Pagpapakilala niya sa sarili, bagamat para sa iba niya ito sinasabi. Ang boses niya ay kalmado at profesional. Inulit niya ang mga pagsusuri ng nurse, ngunit nang itutok niya ang ilaw sa aking mga mata, tila mas matagal siyang tumitig. Pakiramdam ko'y nakikita niya ang kaluluwa ko. May isang kurap na hindi ko napigilan, isang napakaliit na paggalaw, ngunit sigurado akong nakita niya. Subalit, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nang maiwan akong mag-isa sa silid, isang mapurol na kirot ang naramdaman ko sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Ang tahi mula sa operasyon.
Ang pisikal na ebidensya na dumaan ako sa isang cesarean section. Ang patunay na iniluwal ko ang aking anak sa mundong ito. Ang sakit na yon ay naging isang paalala, isang apoy na biglang nagliyab sa loob ng aking nanlalamig na dibdib. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Sa gitna ng katahimikan ng aking isipan, bumuo ako ng isang pangako. Isang sumpang hinding-hindi ko babawiin. Anak, nasaan ka man, hahanapin ka ni Mommy at pagbabayarin ko silang lahat. Ang pinto ay muling bumukas. Ang malakas na yabag at ang pabango ni Doña Esmeralda ang pumuno sa silid. Tumayo siya sa paanan ng aking kama at kahit hindi ko siya nakikita, ramdam ko ang kanyang mapanuring tingin. Dahil inutil ka na, deklara niya. Ang boses niya ay matigas at walang anumang awa. Oras na para ilipat ka sa isang public hospital. Hindi namin sasayangin ang pera sa'yo. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang isang hatol ng kamatayan, malamig at pangwakas. Ngunit bago pa man makasagot si Marion, isang kalmadong boses ang pumutol sa tensyon. Hindi iyon maaari, Ginang Elcano. Si Dr. Tiago Reyes. Tumayo siya sa may pintuan, hawak ang aking medical chart. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang awtoridad na hindi matitinag kahit ng kayabangan ng aking biyenan. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga numerong nasa monitor bago bumaling sa kanila. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon pa rin. Anumang paglipat, lalo na sa isang pasilidad na hindi kumpleto ang gamit, ay maaaring maging sanhi ng permanenteng pinsala o mas malala pa. Ang ospital na ito ang mananagot kung may mangyari sa kanya habang nasa ilalim pa ng aming pangangalaga. Ang kanyang mga salita ay pinili ng mabuti, professional, walang emosyon, ngunit matatag na parang pader. Walang nagawa si Doña Esmeralda kundi ang manahimik. Ang kanyang mukha ay nabahira ng inis. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong kumontra sa kanya at nanalo. At doon nagsimula ang aking buhay sa teatro ng pagkukunwari. Ang silid sa ospital na ito ang naging aking entablado, ang aking bilangguan, at ang aking santuwaryo. Sa umaga, ako si Alessa, ang babaeng walang malay, isang katawang humihinga na lamang sa tulong ng mga makina. Ngunit sa gabi, kapag ang katahimikan na ang nagahari, ako ay nagiging isang bilanggo na palihim na nag-eehersisyo. Dahan-dahan kong iginagalaw ang aking mga daliri sa kamay at paa. Pinipiga ang stress ball na naiwan sa aking kama. Nilalabanan ang pagkasira ng aking mga kalamnan. Bawat paggalaw ay isang maliit na tagumpay laban sa kanila. Ang pinakamabigat na parusa ay ang kanilang presensya. Araw-araw, dumarating si Marion at Iliana. Uupo sila sa tabi ng aking kama at sa pag-aakalang ako'y isang palamuti lamang, ipagpapatuloy nila ang kanilang buhay. Minsan, magsusubuan pa sila ng prutas. Ang kanilang mga tawanan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Pinag-uusapan nila ang pagsasaayos ng aming bahay, ang mga bakasyon na kanilang pupuntahan gamit ang aking pera, ang kanilang kinabukasan na itinayo sa ibabaw ng aking mga abo. At ako, kailangan kong manatiling walang kibo habang ang apoy ng galit ay tinutupok ang aking kaluluwa. Sa gitna ng impyernong yon, may mga bulong ng awa. Si Aling Perla, ang head nurse na may edad na at may malumanay na mga kamay, ang aking nag-iisang anino ng aliw. Kapag siya ang naka-duty, ang kanyang pag-aalaga ay may kasamang lambing. Habang pinupunasan niya ang aking muka o sinusuklay ang aking buhok, bumubulong siya. Hija, napakaganda mo pa rin. Lumaban ka, sabi niya isang hapon. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ko. May awa ang Diyos, huwag kang susuko.
Ang kanyang mga salita ang nagiging tubig na dumidilig sa natutuyo kong pag-asa. Isang gabi, nang si Dr. Reyes ang nag-iinspeksyon, nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang inaayos niya ang tubo ng aking dextrose at nakatalikod sa pinto, bumulong siya ng napakabilis at napakahina. Kung nakakarinig ka, kumurap ka ng isang beses lang kapag wala na sila. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ito na ba? Isang pagkakataon? Paano kung patibong lang ito? Ngunit may kung anong nagsasabi sa akin. Isang intuition na isinilang mula sa desperasyon na mapagkakatiwalaan ko siya. Nang lumabas siya ng silid at sigurado akong wala ng ibang tao, ipinikit ko ang aking mga mata ng mariin at pagkatapos ay iminulat ko ang mga ito. Isang beses lang, isang munting pagkurap na naglalaman ng lahat ng aking takot, ng aking galit, at ng aking munting pag-asa. Sa pagkurap na yon, isang mainit na likido ang dumaloy mula sa gilid ng aking mata. Isang luhang hindi ko na napigilan. Kinabukasan, ang impyerno ay nagbalik. Dumating si Marion na may dalang itim na briefcase. Mula roon, inilabas niya ang isang salansan ng mga dokumento at isang ink pad. Ang puso ko'y nagsimulang kumabog ng malakas sa aking dibdib. Kailangan ko na lang ng thumb mark mo rito, mahal ko, sabi niya sa isang mapanuyang tono, para maasikaso ko na ang mga gastusin sa ospital. Isang kasinungalingan. Alam kong yun na ang mga papeles para sa paglilipat ng aking mga ari-arian. Hinawakan niya ang aking kanang kamay. Ang kanyang paghawak ay marahas at walang pakundangan. Itinapat niya ang aking hinlalaki sa itim na tinta. Ang lamig nito ay gumapang sa aking balat. Pinilit kong labanan, na ikuyom ang aking mga daliri. Ngunit paano? Paano lalaban ang isang multo? Wala akong nagawa, kundi ang hayaan siyang idiin ang aking hinlalaki sa malamig na tinta. At pagkatapos ay sa papel na sisira sa aking kinabukasan at magpapatunay sa kanyang tagumpay. Ang mantsa ng itim na tinta sa aking hinlalaki ay nanatili roon ng ilang araw. Isang permanenteng paalala ng aking pagkatalo, ng aking kahinaan. Sa bawat pagdampi nito sa puting kumot, nararamdaman ko ang muling pagbabalik ng panghihina ng aking loob. Sila na ang nagwagi. Opisyal nang wala sa aking mga kamay ang lahat ng ipinundar ng aking mga magulang. Ngunit ang pag-asang ipinunla ni Dr. Tiago ay hindi tuluyang namatay. Isang gabi, sa kanyang karaniwang pag-iikot, may dala siyang isang maliit at kulay kapeng teddy bear. Inilagay niya ito sa aking tabi, sa ibabaw ng kumot. Sa una, inakala kong ito'y isang simpleng regalo lamang, marahil ay mula sa isang hindi nagpakilalang bisita. Ngunit habang inaayos niya ang aking IV drip, inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga at sa ilalim ng kanyang hininga, bumulong siya. Nasa kanang tenga ang butones. Anya, ang kanyang boses ay halos hindi ko marinig. Isang pindot para mag-record, isang pindot para huminto. Huwag kang mag-alala, mukha lang itong laruan. Itago mo sa ilalim ng kumot. Ito ang iyong unang armas. Pagkasabi noon, umayos siya ng tayo at nagsalita sa normal na lakas ng boses. Maayos ang lahat ng vital signs mo, Mrs. Elcano. Magpahinga ka lang. At pagkatapos ay umalis na siya na parang walang nangyari. Isang armas. Ang malambot at inosenteng laruan sa aking tabi ay isang sandata. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang kislap ng kapangyarihan ang naramdaman ko. Hindi na ako isang ganap na biktima. May magagawa na ako. Ang aking mga kamay sa ilalim ng kumot ay nanginginig habang dahan-dahan kong kinakapa ang laruan. Naramdaman ko ang tigas ng maliit na aparato sa loob ng tenga nito. Kinabukasan, dumating ang pagkakataon. Pumasok si Marion at Ilyana.
Ang kanilang mga muka ay puno ng kagalakan. Nagdala si Ilyana ng isang bote ng champagne, isang paglapastangan sa kabanalan ng isang silid sa ospital. "Success, darling!" Masayang sabi ni Ilyana habang binubuksan ng bote. Ang tunog ng pag-pop ng cork ay isang sampal sa aking pandinig. Kinumpirma na ng abogado, halos kumpleto na ang paglipat. Sa wakas, atin na ang lahat. Sa ilalim ng kumot, nagsimula ang aking misyon. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. Paano kung may marinig sila? Paano kung gumalaw ako ng sobra? Ngunit ang galit na naramdaman ko sa kanilang pagbubuni ay mas malakas kaysa sa aking takot. Maingat, dahan-dahan, iginalaw ko ang aking kamay patungo sa teddy bear. Nahanap ng aking daliri ang kanang tenga nito. Isang malalim na paghinga at pagkatapos ay pinindot ko. Narinig ko ang halos hindi marinig na pag-click ng botones. Nagsimula na. "See? Kahit inutil na siya, may pakinabang pa rin," sabi ni Ilyana, kasabay ng isang halakhak. Ang thumb mark niya ang susi sa bago nating buhay. "A toast to that." "To us," sagot ni Marion. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. "At sa ating kinabukasan na malaya sa anumang sagabal." Ang bawat salita nila ay lason, ngunit ngayon, ang lason na yon ay aking tinitipon. Ito ang magiging ebidensya. Ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Matapos ang ilang minuto ng kanilang masayang pag-uusap tungkol sa mga plano nila, muli kong pinindot ang botones, isang tagumpay. Nang sila'y paalis na, tumayo si Ilyana at inayos ang kanyang damit. Ngunit bago siya makalabas, ang kanyang mga mata ay napadako sa bagong bagay sa aking kama. Ang teddy bear. Kumunot ang kanyang noo. Isang guhit ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mukha. "Saan galing to?" tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Lumapit siya at sa aking pagkabigla, dinampot niya ang laruan. Dinampot niya ang aking armas, ang aking tanging pag-asa. Tinitigan niya ito ng mabuti, pinihit-pihit sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay mapanganib na malapit sa kanang tenga kung saan naroon ang sikreto. Ang aking puso ay tila isang ibon na nakulong sa loob ng aking dibdib, desperadong nagpupumiglas habang hawak ni Ilyana ang teddy bear. Ang bawat segundo na tinititigan niya ito ay parang isang walang hanggang paghihirap. Isang maling pindot lang, isang maling pagdududa, at tapos na ang lahat. "Ano yan? Bago ata?" tanong ni Marion. Ang kanyang boses ay walang interes. "Ewan ko. Ang cheap tingnan," sagot ni Ilyana. Ang kanyang mga daliri ay dumadampi-dampi sa tahi ng laruan. Isang matinis na halakhak ang pinakawalan niya. Baka naman may secret admirer pa itong comatose nating Reyna. Sa huli, ibinato niya ang teddy bear pabalik sa kama, malapit sa aking paanan, na parang isang basura. "Tara na nga, darling. Nasasayang lang ang oras natin dito." Nakahinga ko nang maluwag nang sumarado ang pinto. Isang patak ng pawis ang dumaloy mula sa aking sentido. Nailigtas ako sa pagkakataong ito. Ngunit ang insidente ay nagsilbing isang babala. Kailangan kong maging mas maingat at kailangan ko ng tulong mula sa labas. Ang tanging taong naiisip ko ay si Yaya Lorna, ang kasambahay na nag-alaga sa akin mula pagkabata. Siya ang mas nakakakilala sa akin kaysa sa sarili kong ina. Ngunit paano ko siya mahahanap? Paano ko maipaparating ang mensahe sa pamamagitan ni na Dr. Tiago at Aling Perla? Nagsimula ang aming mabagal at maingat na sistema ng komunikasyon. Oo o hindi. Isang kurap para sa oo, dalawang kurap para sa hindi. Sa tuwing papasok si Aling Perla para linisin ang aking silid o palitan ang aking suwero, nagtatanong siya, "May tao ka bang pinagkakatiwalaan sa labas, Hija?" Isang kurap. "Kamag-anak?" Dalawang kurap.
Katrabaho? 2 kurap. Ang dati mong kasambahay? Si Lorna? Isang mahaba at mariing kurap kasabay ng isang luhang hindi na naman napigilan. Si Aling Perla, sa kanyang walang kapantay na kabutihan, ang gumawa ng paraan. Gamit ang lumang address book na nakuha niya mula sa aming bahay sa tulong ng isang security guard na may utang na loob sa kanya, sinimulan niyang hanapin si Yaya Lorna. Pagkalipas ng 3 araw na puno ng pananabik, pumasok si Aling Perla sa aking silid. Ang kanyang mukha ay may bahid ng tagumpay at awa. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Natagpuan niya si Yaya Lorna sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Nakatira sa isang maliit na kwartong inuupahan. Ipinagtabuyan pala siya ni Iliana ilang linggo. Bago ang aking aksidente, pinaratangang nagnakaw ng isang alahas na hindi naman nawawala. Ito pala ang paraan ni Iliana para alisin ang lahat ng taong tapat sa akin sa loob ng pamamahay. Nang marinig ni Yaya Lorna ang sinapit ko, hindi siya nag-atubili. Agad siyang sumama kay Aling Perla papunta sa isang ligtas na lugar. At doon, ibinigay niya ang isang bagay na itinago niya sa loob ng matagal na panahon. Isang bagay na nagpabuhos muli sa aking mga luha. Nang malaman kong buntis ka, sinimulan mong gawin ito, di ba? Sabi ni Aling Perla habang dahan-dahang inilalabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na kumot na gawa sa gansilyo. Kulay asul ito na may burda ng maliliit na ulap. Ang bawat tahi ay gawa ng aking mga kamay. Ang bawat hibla ay pinuno ko ng pagmamahal at mga pangarap para sa aking anak. Nang paalisin ako, alam kong may masamang mangyayari. Pagpapatuloy ni Aling Perla, inuulit ang mga salita ni Yaya. Kaya itinago ko ito. Ito na lang ang natitirang alaala ng pagiging ina mo, Alessa. Hindi ko hahayaang makuha rin nila ito sa'yo. Ang kumot na yon, ang nag-iisang pisikal na katibayan ng aking pagmamahal. Naramdaman ko ang pagdampi ng malambot na tela sa aking pisngi habang maingat itong inilalagay ni Aling Perla sa aking tabi. Bago umalis si Aling Perla, may huling sinabi siya. Isang impormasyon na nagpaninga sa apoy sa aking dibdib. Habang nag-iisip daw si Yaya Lorna, may naalala siyang isang detalye. Isang linggo bago siya pinalayas, narinig niyang may kausap si Iliana sa telepono. Galit na galit daw ito. Anong ibig mong sabihin na hindi pa handa ang mga papeles? Kailangan nating mailabas agad ang bata pagkapanganak. Nakahanap na ako ng pamilyang aampon. Sigaw daw ni Iliana. Pagkatapos ay binanggit niya ang isang pangalan. Isang pangalan na nagbigay sa akin ng unang konkretong sinulid na makakapitan. Ang sabi niya, pagtatapos ni Aling Perla, kausapin mo ang mga madre dyan sa tahanan ng pag-asa. Ang pangalang tahanan ng pag-asa ay naging aking mantra. Sa kadiliman ng gabi, sa gitna ng aking mga lihim na pag-eehersisyo, paulit-ulit kong binibigkas ang mga salitang yon sa aking isipan. Iyon ang sinag ng liwanag sa aking walang katapusang karimlan. Ito ang unang hakbang patungo sa paghahanap sa aking anak. Ipinasa ko ang impormasyon kay Dr. Tiago gamit ang aming sistema ng pagkurap. Agad siyang kumilos. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, ang balitang dala niya ay hindi ang inaasahan ko. Walang record ng sanggol na ipinasok sa tahanan ng pag-asa sa mga petsang yon, Alessa. Malungkot niyang bulong habang sinusuri ang aking mga vital signs. Sinuri ko ang lahat ng posibleng papeles. Malinis. Kung ano man ang ginawa nila, hindi nila idinaan sa opisyal na proseso. Ang balitang yon ay isang dagok, ngunit hindi nito pinatay ang aking pag-asa. Alam kong hindi ganoon kadali ang lahat. Ang mahalaga ay mayroon na kaming pinagsisimulan. Ngunit ang kaunting pag-asang yon ay biglang binanta ang ubusin ng tuluyan. Isang hapon, pumasok si Marion kasama si Doña Esmeralda. Ang kanilang mga mukha ay maningning sa tagumpay. Nag-uusap sila na para bang ako'y isang piraso ng muebles lamang.
Siguraduhin mong magiging perpekto ang lahat, Marion. Utos ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay mataginting. Ang merger na ito, ang lahat-lahat. Ito ang magpapatibay sa pangalan ng pamilya Elcano sa mundo ng negosyo. Huwag kayong mag-alala, Mama. Mayabang na sagot ni Marion. Sa loob ng 1 buwan, sa grand launch, lahat ay magiging legal at pampublikong atin na. Pagkatapos noon, wala nang hahabol pa. 1 buwan. 30 araw. Ang mga salitang yon ay parang isang martilyong pumukpok sa aking sentido. Para akong binuhusan ng nagyayalong tubig. 1 buwan na lang ang natitira sa akin bago tuluyang maging selyado ang aking kapalaran at maging pag-aari na nila ang lahat ng pinaghirapan ng aking mga magulang. Ang paghahanap sa aking anak ay biglang naging isang karera laban sa oras. Nang gabing iyon, ipinaliwanag ni Dr. Tiago ang bigat ng kanilang mga salita. Gamit ang aming sistema ng pagkurap, nalaman niya ang aking narinig. Kapag nangyari na ang public merger na yon, Alessa, seryoso niyang paliwanag, magiging napakahirap ng bawiin ang mga ari-arian. Sa mata ng batas at ng publiko, sila na ang may-ari. Para ka nang naghabol sa sarili mong anino sa korte. It will be too late. Ang kanyang mga salita ang nagbigay ng bigat sa aking sitwasyon. Ang orasan ay nagsimula ng umandar at ang bawat pag-ikot ng mga kamay nito ay tila isang pagbuga ng hangin papalayo sa aking pag-asa. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang lalaki na nakabarong, may matalas na mga mata at tindig na nagpapakita ng awtoridad. Ipinakilala siya ni Marion bilang si Attorney Roman Salcedo, ang abogado ng pamilya Elcano. Ang pangalang iyon, siya rin ang abogadong tumulong sa aking ama sa paggawa ng aking huling habilin. Nag-usap sila ni Marion sa isang sulok, ang kanilang mga boses ay mahina. Ngunit ang mga mata ng abogado ay tila hindi maalis sa akin. Tinititigan niya ako, hindi tulad ng pagtingin ng iba. Nang sila'y patapos na at paalis na, huminto si Attorney Salcedo sa paanan ng aking kama. Tumitig siya nang diretso sa aking mga mata. Hindi iyon awa, hindi iyon pag-usisa. Ito ay isang tingin ng pagkilala. Isang tingin na tila tumatagos sa aking pagkukunwari. Isang tingin na may dalang isang mensaheng hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng ilang segundo, bahagya siyang tumango. Isang halos hindi mapansing paggalaw bago tumalikod at sumunod kay Marion palabas ng silid. Ang tingino ni Attorney Salcedo ay nag-iwan ng isang binhi ng pag-asa at palaisipan sa aking isipan. Ngunit ang anumang pag-asang iyon ay agad na tinabunan ng anino ng bagong panganib. Kinabukasan, pumasok si Doña Esmeralda sa aking silid. Hindi kasama si Marion, kundi isang babaeng hindi ko pa nakikita. Nakaputing uniforme ito, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi abot sa kanyang malamig na mga mata. Alessa, iha! Bati sa akin ng aking biyenan, ang tamis sa kanyang boses ay nakakasuya. Dahil mukhang nagtatagal ang iyong paggaling, kumuha ako ng isang private nurse para sa'yo, si Leticia, para masigurong maalagaan kang mabuti, 24 hours a day. Ang mga salitang maalagaan kang mabuti ay umalingaw-ngaw sa aking tainga na parang isang banta. Si Aling Perla ay binigyan ng ibang atas at bigla, ang aking santuwaryo ay napasok na ng kaaway. Nang kami na lang ni Leticia ang naiwan sa silid, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang dating mainit na pag-aalaga ni Aling Perla ay napalitan ng malamig at mekanikal na mga kilos ni Leticia. Ang paghawak niya sa aking braso para suriin ang aking presyon ay walang anumang bahid ng pag-iingat. Para sa kanya, ako'y isang bagay, isang trabaho na kailangan niyang tapusin. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking buong katawan. Mag-isa ako. Walang Aling Perla na bubulong ng mga salita ng pag-asa.
Walang Dr. Tiago na darating para sa kanyang regular na pag-iikot hanggang mamayang gabi. Ako at ang babaeng ito na ang mga mata ay may kislap ng kasamaan. Lumipas ang ilang oras na puno ng tensyon. Sa wakas, nang malapit ng maghating gabi, nagsimula siyang kumilos. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit na vial at isang hiringgilya. Ang aking puso ay nagsimulang dumagundong sa aking dibdib. Ang tunog nito ay tila sapat na para marinig niya. Kitang-kita ko kung paano niya sinipsip ang malinaw na likido papasok sa hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Lumapit siya sa aking IV line. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak. Hindi doon. Hindi niya idadaan sa swero. Lumapit siya sa aking braso, hinawi ang kumot. Tila balak niyang iturok ito ng direkta sa aking ugat. Isang sigaw ang nabuo sa aking lalamunan. Isang sigaw na hindi ko magawang pakawalan. Ang buo kong katawan ay nanigas. Ito na ba ang katapusan ko? Mamamatay ba ako rito? Isang tahimik na biktima sa isang silid ng ospital. Ang aking mga kalamnan ay nagsimulang manlaban. Ang aking kamao ay dahan-dahang kumuyom sa ilalim ng kumot. Hindi. Hindi ako papayag. Lalaban ako. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Handa na akong gumalaw. Handa na akong isakripisyo ang aking pagkukunwari para sa aking buhay. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng karayom sa aking balat, isang boses ang pumuno sa silid. "Anong ginagawa mo?" Si Aling Perla. Nakatayo siya sa may pinto, hawak ang isang salansan ng malinis na kumot. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, isang tunog ng pagkabigla at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa hiringgilyang hawak ni Leticia. Agad na itinago ni Leticia ang hiringgilya sa kanyang likuran. Ma'am Perla, sinusuri ko lang po kung may mga pasa ang pasyente." Hindi naniwala si Aling Perla. "Ibigay mo sa akin yan." Utos niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, nanginginig na iniabot ni Leticia ang hiringgilya. Agad na ipinatawag ni Aling Perla ang security at si Dr. Tiago. Dinala nila si Leticia sa isang maliit na opisina. Mula sa aking silid, kahit bahagyang nakabukas ang pinto, dinig ko ang kanilang pag-uusap. Ang kalmadong boses ni Dr. Tiago nagtatanong, nagpipilit, at ang nanginginig na boses ni Leticia paulit-ulit na itinatanggi ang lahat. Ngunit sa huli, sa banta ng pagkawala ng lisensya at habambuhay na pagkakakulong, bumigay siya. "Hindi ko po alam kung ano iyon." Humahagulgol niyang sabi. "Inutusan lang po ako. Binayaran nila ako para iturok yan. Para daw tuluyan na siyang hindi magising." "Sino ang nag-utos sa'yo?" Mariing tanong ni Dr. Tiago. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan na sinira lamang ng kanyang mga hikbi. At pagkatapos, sa wakas, ibinunyag niya ang mga pangalan ng mga taong gustong pumatay sa akin. Si Doña Esmeralda at si Miss Cruz. Ang pagkumpisal ni Leticia ay isang bomba na sumabog sa katahimikan ng aking silid. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa aking buhay. Ang aking biyanan at ang babaeng tinuring kong kapatid ay handa nang pumatay para sa kanilang mga ambisyon. Ang takot na naramdaman ko ay mas malalim, mas visceral. Ngunit kasabay ng takot na yon ay ang pagtigas ng aking puso na parang bato. Hindi na ako lalaban para sa hustisya lamang. Lalaban ako para mabuhay. Ang testimonya ni Leticia ay isang malakas na ebidensya, ngunit itinago muna ito ni Dr. Tiago. "Hindi pa ito ang tamang oras," bulong niya sa akin. "Kung ilalabas natin ito ngayon, malalaman nilang may kakampi ka at mas lalo silang mag-iingat. Kailangan nating mahanap muna ang pinakamahalaga sa lahat, ang aking anak." Kaya't ang tanging sinulid ng pag-asa na aming makakapitan ay ang pangalang narinig ni Yaya Lorna. Tahanan ng Pag-asa. Kinabukasan,
Lingid sa kaalaman ng pamilya Elcano, si Dr. Tiago kasama si Yaya Lorna ay nagtungo sa nasabing ampunan. Si Aling Perla ang nagkwento sa akin ng lahat ng gabing iyon. Ang kanyang boses ay isang pabulong na salaysay ng kanilang paglalakbay. Ang tahanan ng pag-asa ay isang malaki at lumang gusali na napapalibutan ng matataas na pader. Ang amoy ng Lysol at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Isang madreng may edad na at may mahigpit na mukha na nagpakilalang si Mother Superior ang humarap sa kanila. Kalmado ngunit mariin na ipinaliwanag ni Dr. Tiago ang kanyang pakay. Hinahanap nila ang record ng isang sanggol na lalaki na posibleng dinala roon ilang buwan na ang nakalipas. Gaya ng inaasahan, isang pader ng pagtanggi ang kanilang hinarap. "Ipagpaumanhin ninyo, doktor," sabi ng madre. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. "Ang aming mga records ay confidential. Hindi kami maaaring magbigay ng impormasyon sa kung sino-sino lamang." Kahit anong pilit ni Dr. Tiago, kahit anong pagmamakaawa ni Yaya Lorna, hindi natinag ang madre. Malapit na silang sumuko. Habang sila'y papalabas na, bigo at walang pag-asa, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Yaya Lorna. Mula sa isang gilid ng opisina, isa pang madre ang lumabas, marahil ay para mag-abot ng isang dokumento. Sa kanyang abito, nakasabit ang isang pilak na brooch na hugis paru-paro, kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Sandali!" Pigil ni Yaya Lorna kay Dr. Tiago. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa brooch. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya, isang eksena mula sa nakaraan. Si Iliana, ipinagmamalaki ang isang bagong regalo. "Bigay sa akin ng isang very special friend," sabi pa nito noon. "Custom made. Ako lang ang meron nito. Ang brooch na yon, ang disenyo. Imposibleng magkamali." Mabilis na bumalik si Dr. Tiago sa loob ng opisina. "Mother Superior," sabi niya, ang kanyang boses ay mayroon ng bagong bigat at awtoridad. "Ang madreng iyon, maaari ko ba siyang makausap?" Ang madre, na nagpakilalang si Sister Agnes, ay dinala sa kanilang harapan. Ang kanyang mukha ay maputla at hindi siya makatingin ng diretso. Itinuro ni Yaya Lorna ang brooch. Ganyan na ganyan din po ang isinusuot ng kaibigan ni Ma'am Alessa, si Iliana Cruz. Nanginginig na sabi ni Yaya. Doon nagsimulang gumuho ang lahat para kay Sister Agnes. Ginamit ni Dr. Tiago ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas at etika. Ipinaliwanag niya ang krimen ng child trafficking, ang habambuhay na parusa, ang iskandalong sasabog hindi lang sa madre, kundi sa buong institusyon. Sa ilalim ng matinding panggigipit, bumigay si Sister Agnes. Humagulgol siya, at sa gitna ng kanyang mga hikbi, lumabas ang katotohanan. Ang aking anak ay hindi kailanman naipasok sa ampunan. Hindi siya dumaan sa anumang opisyal na proseso. Si Iliana, gamit ang malaking halaga ng pera, ay direktang ipinagbili ang aking anak sa isang pamilyang matagal nang gustong magkaanak, gamit si Sister Agnes bilang tulay. "Maawa po kayo. Pagmamakaawa ng madre. Ginipit lang po ako. May sakit ang nanay ko. Kailangan ko ng pera." Ngunit ang mga salitang iyon ay walang halaga sa harap ng krimen na kanyang ginawa. Ang address, mariing sabi ni Dr. Tiago, ang kanyang boses ay walang anumang awa. "Ibigay mo sa amin ang address ng pamilyang pinagbentahan ninyo ng bata." Nanginginig, kinuha ni Sister Agnes ang isang piraso ng papel at isang panulat. Isinulat niya ang isang address na magiging susi sa muling pagkabuo ng aking winasak na buhay. Ang address, ang piraso ng papel na yon na may sulat kamay ng isang nanginginig na madre, ang naging sentro ng aming mundo. Hawak na namin ang pinakamahalagang piraso ng puzzle, ngunit hindi pa ito ang oras para kumilos ng padalos-dalos. Isang maling galaw at maaaring itago nila ang aking anak ng tuluyan.
Nang gabing iyon, sa loob ng aking silid sa ospital, naganap ang isang lihim na pagpupulong. Naroon si Dr. Tiago, si Aling Perla, at sa kauna-unahang pagkakataon, si Yaya Lorna na ipinuslit papasok ni Aling Perla na nakasuot ng uniforme ng isang janitor sa ibabaw ng aking kama na para bang ako'y isang walang malay na saksi. Inilatag nila ang lahat ng aming mga armas. Una, ang teddy bear. Sa loob nito ay ang recording ng pag-uusap ni na Marion at Iliana, ang kanilang pag-amin sa paglilipat ng aking yaman. Pangalawa, ang sinumpaang salaysay ni Leticia, ang private nurse. Isang detalyadong testimonya ng kanyang tinangkang pagpatay sa akin, sa utos ni Doña Esmeralda at Iliana. Isinulat ito sa tulong ni Dr. Tiago at nilagdaan sa harap ng isang notaryo publiko. Pangatlo, ang salaysay ni Yaya Lorna. Ang kanyang testimonya tungkol sa pagnanakaw ng brooch ni Sister Agnes, ang pagdinig niya sa usapan sa telepono, at ang kanyang pagpapatunay na si Iliana ang nasa likod ng pagkawala ng aking anak. At ang panghuli, ang address, ang lokasyon ng aking anak, ang puso ng aming operasyon. Lahat ng ito ay matibay na ebidensya. Alesa, seryosong sabi ni Dr. Tiago, ang kanyang boses ay isang bulong. Pero kailangan natin ng tamang tiyempo. Kailangan natin silang atakihin kung kailan hindi sila handa, kung kailan ang lahat ng kanilang atensyon ay nasa ibang bagay. Ang grand launch ng merger, ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay. Iyon ang magiging gabi ng kanilang pagbagsak. Pinag-usapan nila ang plano. Si Dr. Tiago ay kumontak na ng isang abogado, isang kaibigan niyang pinagkakatiwalaan, si Attorney David Reyes, na walang kaugnayan sa pamilya Elcano. Siya ang hahawak ng kaso. Siya rin ang makikipag-ugnayan sa mga pulis sa tamang oras. Si Yaya Lorna at Aling Perla ang magiging mga pangunahing testigo. Ang pinakamalaking tanong ay ako. Ano ang aking gagawin? Kailangan mong manatili rito, Alesa. Sabi ni Aling Perla, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Masyadong mapanganib, ngunit sa aking isipan, isang ideya ang nabubuo. Isang ideya na mas dramatiko, mas epektibo, gamit ang aming sistema ng pagkurap. Ipinarating ko ang aking nais. Ayoko. Hindi ako mananatili rito. Gusto kong nandoon ako. Gusto kong makita nila ako. Nababaliw ka na ba? Bulong ni Yaya Lorna. Paano? At doon pumasok si Dr. Tiago. Posible, sabi niya, pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Sa loob ng mga linggong ito, sa tulong ni Aling Perla, palihim na kitang isa sa ilalim sa physical therapy. Palalakasin natin ang iyong mga kalamnan. Hindi ka makakatakbo, pero kakayanin mong tumayo at maglakad. Ang planong yun ang nagbigay sa akin ng isang lakas na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang bawat gabi ay naging isang sesyon ng pagpapahirap at pagbangon. Kapag ang buong ospital ay nahihimbing na sa katahimikan, sina Dr. Tiago at Aling Perla ay pumupuslit sa aking silid. Dahan-dahan nila akong tinutulungang umupo. Ang unang beses ay isang impyerno. Ang aking mga kalamnan ay nanghihina at nanginginig, at ang sakit sa aking tahi ay halos magpaiyak sa akin. Ngunit sa bawat gabi, paunti-unting bumabalik ang aking lakas. Habang ako'y nagpapahinga sa pagitan ng mga ehersisyo, sila naman ang nag-uusap tungkol sa mga huling detalye. Si Attorney Reyes na ang bahala sa mga papeles at sa tamang koordinasyon sa mga pulis. Ang petsa ng Grand Launch ay palapit ng palapit. Isang pulang bilog sa kalendaryong nakatago sa drawer ni Aling Perla. Ang bawat araw na lumilipas ay nagpapabigat sa tensyon sa aming mga dibdib. Hanggang sa dumating ang gabi, bago ang araw ng paghuhukom, ang aming huling paghahanda. Subukan natin, Alesa, sabi ni Dr. Tiago. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Subukan mong tumayo.
Sa tulong nilang dalawa ni Aling Perla, dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama. Ang aking mga paa ay sumayad sa malamig na sahig. Tumingin ako sa aking mga binti, maputla at payat, mga binti ng isang estranghero. Huminga ako ng malalim. Tinawag ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Ang lahat ng galit para kay Marion. Ang lahat ng pangungulila para sa aking anak. Itinukod ko ang aking mga kamay at dahan-dahan, sinubukan kong itulak ang aking sarili pataas. Ang aking mga tuhod ay bumigay sa unang pagsubok. Napaupo akong muli, hingal na hingal, ngunit nakita ko ang determinasyon sa mga mata ng aking mga kaalyado. Muli, sa pangalawang pagkakataon, mas mariin kong itinulak. Naramdaman ko ang pagkirot ng bawat kalamnan, ang panginginig ng aking mga binti, pero hindi ako bumitaw. Patuloy akong nagtulak pataas, milimetro bawat milimetro, hanggang sa nakatayo na ako, nanginginig, nangihina, nakakapit ng mahigpit sa mga braso ni na Dr. Tiago at Aling Perla para sa suporta, ngunit nakatayo. Pagkalipas ng maraming buwan ng pagiging isang multo sa kama, sa wakas, muli akong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang aking mga binti ay nanginginig na parang dahon, ngunit ang aking mga mata, nang tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na bintana, ay nag-aapoy. Ang ballroom ng Grand Majestic Hotel ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang mga nagkikislapang chandelier ay nagbibigay ningning sa mga mamahaling kasuotan ng mga panauhin. Mga pinakamayayamang tao sa lipunan, mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo. Sa entablado, sa ilalim ng isang malaking banner na may nakasulat na Elcano Verdanza Corporation, A New Era, nakatayo ang mag-asawang Marion Elcano at Iliana Cruz. Hindi pa sila kasal, ngunit sa mata ng lahat, sila na ang bagong power couple ng syudad. Si Marion, sa kanyang pinasadyang tuxedo, ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Si Iliana naman, sa kanyang pulang-pulang gown na tila sumisigaw ng tagumpay, ay nakakapit sa braso ni Marion, ang reyna ng gabi. Tonight, we are not just celebrating a merger, deklara ni Marion sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. We are celebrating the future. Isang kinabukasan na binuo mula sa pangarap, pagsisikap at sakripisyo. Sa pagbanggit niya ng salitang sakripisyo, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang panandalian siyang tumingin kay Iliana. Ang mga panauhin ay nagpalakpakan, walang kamalay-malay sa kasinungalingan na kanilang pinapalakpakan habang nagpapatuloy ang kanilang talumpati na puno ng pagkukunwari. Ang malalaki at mabibigat na pinto sa likuran ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Sa una, walang nakapansin, ngunit isang spotlight na tila nagkaroon ng sariling isip ang humiwalay sa entablado at tumutok sa may pintuan. Ang masayang bulungan ng mga tao ay unti-unting humina, napalitan ng pagtataka, hanggang sa ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Doon, sa ilalim ng liwanag, nakatayo ako. Hindi ako naka-wheelchair, hindi ako nakaratay sa isang stretcher. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, ang kulay ng kawalang malay na kanilang dinungisan. Ang aking buhok ay nakalugay, at ang aking muka ay walang kolorete. Tanging ang maputlang kulay ng aking balat at ang apoy sa aking mga mata. Bawat hakbang na ginawa ko papalapit sa entablado ay tila isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Narinig ko ang mga gasgas na hininga ng mga tao, ang mga bulungan ng, "Siya ba yan? Imposible. Hindi ba't kumatos siya?" Sa entablado, ang mga ngiti ni na Marion at Iliana ay nagyelo, napalitan ng purong pagkagimbal at takot. Ang kulay sa kanilang mga muka ay biglang nawala. Nang marating ko ang paanan ng entablado, isang security guard ang humarang sa akin.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig mula sa gilid. Pabayaan mo siya. Si Attorney Salcedo, ang abogado ng aking ama, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Siya pala ang may kontrol sa spotlight. Umakyat ako sa hagdan. Bawat baitang ay isang pagsubok sa aking nanginginig na mga binti. Nang marating ko ang tuktok, lumapit ako sa mikropono na iniwan ni Marion. Tumingin ako sa kanilang dalawa, sa aking asawa at sa aking matalik na kaibigan. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula ako. Ang aking boses ay mahina sa simula. Ngunit unti-unting lumalakas, puno ng isang kapangyarihan na ipinanganak mula sa sakit. Lalo na sa'yo, asawa ko. At sa'yo, aking matalik na kaibigan. Itinaas ko ang aking kamay at mula sa sound system booth sa likuran, isang pamilyar na boses ang umaling-aungaw sa buong ballroom. Success, darling! Kinumpirma na ng abogado. Halos kumpleto na ang paglipat. Sa wakas, atin na ang lahat. Ang boses ni Iliana. Malinaw, malakas, nakakabingi. Kahit inutil na siya, may pakinabang pa rin. Ang thumb mark niya ang susi sa bago nating buhay. Ang mga bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang event ay nagsimulang mag-flash, nakatutok sa mga namumutlang mukha ni na Marion at Iliana. Bago pa sila makabawi, ang mga pinto sa gilid ng ballroom ay bumukas. Pumasok si Attorney David Reyes, kasama ang isang grupo ng mga pulis. Kasama rin nila si Yaya Lorna at Aling Perla. Marion Elcano, Iliana Cruz. Sabi ng isang police captain, ang kanyang boses ay malakas at formal. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud at attempted murder. Mama! Sigaw ni Marion. Naghahanap ng tulong mula sa kanyang ina na nakaupo sa harap na hilera. Ngunit isa pang grupo ng pulis ang lumapit kay Doña Esmeralda. Ginang Esmeralda Elcano, inaaresto ka rin bilang kasabwat sa krim. Nagsimula ang kaguluhan. Si Iliana ay bumagsak sa sahig, humahagulgol. Si Marion ay nagpumiglas. Isinisigaw na isa itong setup. Si Do Alugel humihingi ng tulong. Sila ay pinusasan at inilabas sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng lahat ng ingay, ng lahat ng kamera, ng lahat ng tanong, lumapit ako kay Iliana habang siya'y kinakaladkad palayo. Yumuko ako at sa huling pagkakataon, tinitigan ko ang babaeng minsan kong tinawag na kapatid. Isang tanong lang ang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Nasaan ang anak ko? Ang mga sumunod na sandali ay isang mabilis at nakalilitong pag-ikot ng mga ilaw at tunog. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat na walang tigil. Ang mga tanong mula sa media ay parang isang ugong na hindi ko maintindihan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang mga kamay ni na Dr. Tiago at Yaya Lorna sa aking magkabilang braso. Ang kanilang suporta ang nagsilbing aking kalasag. Inalalayan nila ako palayo sa entablado, papalayo sa mga matang mapanghusga, habang si Attorney Reyes naman ang humaharap sa lahat. Wala sa kanila ang aking isipan, ang tagumpay sa ballroom, ang pagbagsak ng mga Elcano, ang pagbawi sa aking yaman. Lahat ng iyon ay naging ingay na lamang sa aking pandinig. Isa lang ang mahalaga. Isa lang ang tumatakbo sa aking utak, paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ang tanong na binitiwan ko kay Iliana. Ang tanong na hindi niya sinagot. Sa isang pribadong silid sa likod ng hotel, naghihintay na ang mga pulis na nakatalaga sa aking kaso. Doon, sa ilalim ng malupit na ilaw ng fluorescent lamp, ibinigay ni Attorney Reyes ang huling piraso ng ebidensya. Ang address na isinulat ni Sister Agnes. Ang biyahe patungo sa address na yon, ang pinakamahaba at pinakamabagal na biyahe sa buong buhay ko. Sakay kami ng isang walang markang sasakyan ng pulis
Kasama si Dr. Tiago at Attorney Reyes, ang mga makukulay na ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana. Ngunit para sa akin, ang lahat ay kulay abo. Ang bawat metro na aming tinatahak ay isang halo ng pag-asa at nakakaparalisang takot. Paano kung mali ang address? Paano kung nakaalis na sila? Paano kung huli na ang lahat? Ang bawat pagtibok ng aking puso ay isang tanong. Ang bawat paghinga ko ay isang panalangin. Huminto kami sa harap ng isang malaking bahay sa isang tahimik at mayaman na subdivision. Ang mga pader nito ay mataas at ang gate na bakal ay tila isang harang sa pagitan ko at ng aking kaligayahan. Bawat tapak ng aming mga sapatos sa sementadong daan ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa manipis kong bestida, ngunit hindi iyon ang dahilan ng panginginig ng aking mga kamay. Tumayo kami sa harap ng isang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Ang aking dibdib ay dumadagundong, napakalakas, na tila naririnig ng lahat. Si Attorney Reyes ang kumatok, tatlong malinaw at mariing katok na tila bumasag sa katahimikan ng buong mundo. Nagtagal ang ilang sandali na parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos, narinig namin ang tunog ng seradura na umiikot. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nasa mga 40 anyos, maayos ang pananamit at may alahas, ang tumambad sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, marahil ay dahil sa mga pulis na nakatayo sa likuran namin. Tiningnan niya si Attorney Reyes, pagkatapos ay si Dr. Tiago, at sa huli, ang kanyang mga mata ay napunta sa akin. "Sino po sila?" tanong niya. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Walang sino man sa amin ang nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tuyo. Ang aking mga labi ay ayaw bumuka. At sa katahimikang yon, mula sa loob ng bahay, isang tunog ang aming narinig. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Isang tunog na nagpabuhos sa lahat ng luhang pinigilan ko. Ang iyak ng isang sanggol. Ang iyak na yon. Tumagos ito sa aking mga buto. Ginising ang bawat himaymay ng aking pagkatao na natutulog sa loob ng mahabang panahon. Ito ang musika ng aking kaluluwa. Ang tawag ng aking dugo. Ang babae sa may pinto ay natigilan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Tila sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit kami naroon. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa amin at sa direksyon kung saan nanggagaling ang yak. Si Attorney Reyes ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng batas. "Ginang, kami po ay narito, kasama ang mga awtoridad. Ang sanggol na nasa loob ng inyong pamamahay ay si Angelo Verdanza Elcano, ang legal na anak ni Ginang Alessa Verdanza. Isang lalaki, marahil ay asawa ng babae, ang lumabas mula sa likuran." "Imposible," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. "Legal naming inampon si Angelo. May mga papeles kami." "Ang mga papeles na yon ay peke," malumanay na paliwanag ni Dr. Tiago. "Biktima rin kayo sa sitwasyong ito. Ang batang yan ay iligal na kinuha mula sa kanyang ina pagkapanganak." Ang mag-asawa ay tumingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mundo ay gumuho sa kanilang harapan. Ang sakit sa kanilang mga mata ay totoo. Ngunit ang sakit sa aking puso ay mas matagal nang nagtitiis. Hindi ko na hinintay ang kanilang susunod na sasabihin. Dahan-dahan akong humakbang, nilagpasan sila at pumasok sa kanilang bahay. Ang aking mga mata ay hinanap ang pinagmumulan ng iyak na yon. At doon, sa isang kuna sa gitna ng kanilang sala, nakita ko siya, ang aking anak. Siya ay napakaliit, napakaputi, na may manipis na buhok na kasing itim ng gabi. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay namumula sa pag-iyak.
Ang lahat ng hangin sa aking mga baga ay tila nawala. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang paliwanag ng mga pulis, ang hikbi ng mag-asawa, ang mga boses ni na Dr. Tiago ay naglaho. Tanging ako at ang aking anak, dahan-dahan akong lumapit sa kuna. Ang aking mga binti, na kanina lang ay nanginginig sa entablado, ay tila nagkaroon ng sariling lakas. Bawat hakbang ay isang paglalakbay pabalik sa buhay. Iniabot ko ang aking nanginginig na kamay at hinaplos ang kanyang malambot na pisngi. Sa pagdampi ng aking balat sa kanya, ang kanyang pag-iyak ay bahagyang humina. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagod, lahat ng buwan ng pagtitiis ay naglaho na parang bula. Maingat, dahan-dahan, binuhat ko siya mula sa kuna. Ang kanyang bigat sa aking mga braso ay isang pakiramdam na matagal kong pinangarap. Ang kanyang amoy, isang pinaghalong amoy ng gatas at ng pagiging sanggol. Ang pinakamabangong pabango sa buong mundo. Inilapit ko siya sa aking dibdib, niyakap ng mahigpit, at sa wakas, ang mga luhang matagal kong kinimkim ay bumuhos na parang isang ilog. Hindi ito luha ng pighati, ito ay luha ng tagumpay, luha ng muling pagsilang. Shh, anak, bulong ko. Ang aking boses ay basag sa pag-iyak. Nandito na si Mami. Nandito na si Mami. Nagsimula akong humimig ng isang kantang pampatulog. Isang kantang madalas kong kantahin nung siya'y nasa aking sinapupunan pa lamang. Isang simpleng melodiya na puno ng pagmamahal. Sa pagkilala sa pamilyar na tunog, ang aking anak ay tuluyang tumahan. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatitig sa akin. Isang pagtingin na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Isang pagkilala, isang koneksyon na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Sa yakap na yon, lahat ng sugat ay nagsimulang maghilom. Ang lahat ng nawala ay naibalik. Ang lahat ng kasamaan ay natalo. Hawak ko sa aking mga bisig ang aking hustisya, ang aking pag-asa, ang aking buhay. Hawak ko ang aking si Angelo. Isang taon ang lumipas. Mula sa bintana ng aking bagong opisina, tanaw ko ang isang luntiang parke. Ang sikat ng araw ay tumatama sa malaking signboard sa labas. Tahanan ni Angelo Foundation. Dito, tinutulungan namin ang mga inang nawalan ng pag-asa, mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Dr. Tiago. Ang kanyang pagkakaibigan ang naging isa sa mga pundasyon ng aking bagong buhay. Ngumiti siya. "Handa ka na?" tanong niya. Tumango ako at ngumiti pabalik. Sa labas, naghihintay ang isang maliit na batang lalaki na nagdiriwang ng kanyang unang kaarawan, napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang aking bagong simula. Ang aking lahat. Ang sabi nila, ang hustisya ay isang makinang mabagal umandar, ngunit sa huli, dudurugin nito ang lahat ng dapat durugin. At dinurog nga nito ang pamilya Elcano. Ang kanilang pagbagsak ay naging laman ng bawat pahayagan at usapan sa bawat sulok ng mataas na lipunan. Si Marion, sa pagkawala ng yaman at kapangyarihan, ay naging isang aninong walang lakas sa loob ng kulungan. Ang pangalang Elcano, na dating kinangangilagan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Doña Esmeralda, na wala ang lahat ng kanyang karangyaan, ay namuhay sa isang maliit na apartment. Tinalikuran ng lahat ng kaibigang dati ay pumupuri sa kanya. Ang kanyang parusa ay hindi ang rehas, kundi ang habambuhay na paglimot. Ngunit ang pinakamasaklap na sinapit ay ang kay Iliana. Hindi niya matanggap ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay isang kastilyong buhangin lamang. Ang kanyang isipan ay sumuko. Nabaliw siya. Patuloy na binibigkas ang pangalan ni Marion sa loob ng isang mental na institusyon, nakakulong sa isang ilusyon ng pag-ibig na hindi kailanman naging kanya. Ang hustisya ay naibigay na.
Ngunit ang tanong para sa akin ay hindi kung naparusahan na ba sila. Ang tanong ay kung napatawad ko na ba sila. Nakatayo ako sa dalampasigan, ang aking mga paa ay nakalubog sa basang buhangin. Sa hindi kalayuan, si Angelo, ang aking munting anghel, ay masayang tumatawa habang hinahabol ang mga alon na humahalik sa pampang. Ang kanyang halakhak ay mas matamis pa sa anumang awit, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na papalubog sa karagatan. Sa pagtanaw ko sa kanya, sa perpektong nilalang na ito na bunga ng aking pag-ibig at sakit, nahanap ko ang aking sagot. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba sila sa kanilang ginawa. Marahil hindi, ngunit pinatawad ko na ang aking sarili sa paghawak sa galit. Pinakawalan ko na ang bigat ng puot na matagal kong pinasan. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Ito ang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa bilangguang ako mismo ang nagkulong sa aking puso. Sa paglubog ng araw, kasabay nitong lumubog ang lahat ng anino ng nakaraan. Payapa na ako. Ang tahanan ni Angelo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan para sa mga nasaktan, isang santuwaryo para sa mga babaeng tinakbuhan ng pag-asa. Sa tulong ni Dr. Tiago, na nanatiling isang tapat na kaibigan at kasangga, at sa dedikasyon ni Aling Perla at Yaya Lorna, na ngayon ay bahagi na ng aming pundasyon, binago namin ang mga buhay. Ang aking kwento, na dati isang trahedya, ay naging isang testimonya ng lakas at pagbangon. Isang umaga, habang pinagmamasdan ko si Angelo na natutulog ng mahimbing sa kanyang kama, hinaplos ko ang kanyang buhok. Ang aking tagumpay ay hindi ang mga kumpanyang nabawi ko o ang mga perang naibalik sa akin. Ang aking tagumpay ay ang payapang paghinga ng batang ito. Ang aking kaligayahan ay ang init ng kanyang katawan sa aking yakap. Tumayo ako at dumungaw sa bintana. Sinalubong ang pagsikat ng bagong araw. Hindi na ako naghahanap ng pag-ibig mula sa iba. Natagpuan ko na ang pinakadalisay na pag-ibig sa aking anak. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin ang aking sarili. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa dilim. Ako na ang liwanag.